Isang gabi ay naglalakbay si Sekishima Jinbei patungo sa Edo upang magpunta at sumali sa Insect Magistrate City Patrol. Samantala sa bayan ng Edo ay may malaking insektong halimaw, subalit dumating si Mugay para tapusin ito. Kinabukasan ay labis na namangha ang bida sa bayan ng Edo pero dahil sa sobrang laki ng lugar ay naligaw siya. Subalit lumapit sa kanya ang isang babae para tumulong. Binigyan siya nito ng makakain dahil sa isang resto pala nagtatrabaho si Haro na may malalaking pakwan kaya kinilig ang ating bida. Napag-alaman na namatay pala ang mga magulang ni Haro noong bata pa siya dahil sa mga malalaking insekto. Habang naglalakad ay tumalbog-talbog na naman ang mga pakwan na tinitigan pa ng bida kaya hindi napigil ang kiligin. Mamaya ay may narinig silang halimaw kaya nagpunta si Jinbei nang makita ang karumal-dumal na pagkasawi. Nang makitang kagat-kagat pa ng gagambang halimaw ang isang lalaki kaya pilit itong kinalaban ng bida pero nasisipa lang siya nito at di kalaunan ay tumakas. Nagpakilala si Kotori sa bida na siya daw ang pinuno ng Insect Magistrate City Patrol. Subalit nagtataka si Kotori dahil ang tatay daw ni Jinbei ang pinapanta niya, kaya ikinwento ng bida na napilay ang tatay niya noong pinrotektahan siya nito. Kaya giit niyang siya daw ang sasalo sa mga nakaatang na responsibilidad ng tatay niya. Narinig nila na si Haro naman ang inatake ng gagamba, kaya dali-daling tumakbo ang bida para iligtas si Haro na nabihag ng halimaw na laway na sa babae. Di kalaunan ay umatake na ang gagamba, pero nailigtas siya ng ating bida. Matapang itong sinugod ni Jinbei na tagumpay na nakatama ng atake. Pero dumating ang mga anak ng gagamba kaya napaligiran ang dalawa. Saka tinamaan pa ng sapot ang espada ng bida, pero nailigtas sila nang dumating ang Insect Magistrate City Patrol na sina Koikawa, Tenma, at Hibachi. Pinasabog ni Hibachi ang mga anak ng gagamba, tapos pinaghihiwa ni Koikawa ang iba pa. Samantala si Tenma naman na Shikigami user ay gumagamit ng origami para kalabanin ang mga insekto. Nagtulungan ang tatlo para matalo kaagad ang mga anak ng gagamba, subalit hindi makaalis si Jinbei sa sapot kaya tinamaan siya. Pero sa kabila nito ay nagawa pa ring protektahan ni Jinbei ang dalaga, saka ginamit ang teknik na namana ng bida sa tatay niya. Subalit sa kabila nito ay wala pa rin silang pag-asa sa malaking gagamba, nang sa wakas ay dumating na si Mugay na siyang pinakamalakas sa kanila. Labis na nagpasalamat ang bida kay Mugay sa pagliligtas nito sa kanya, subalit hindi siya nito pinansin. Pagkatapos ay nagpunta si Kotori sa pinuno para ipaalam ang pagdating ni Jinbei. Napanaginipan naman ni Hibachi si Mugay kaya natutuwa siya, pero nang makitang agaw eksena si Jinbei ay nagalit siya kaya nagising. Kaya naman kinainisan niya na ang ating bida. Inaabangan ng mga manyak si Haro na buksan ang resto dahil sa umaalog na mga pakwan. Habang si Jinbei naman ay maagang nagsimulang mag-ensayo para sa pangarap. Tapos nasaktuhan niya pa si Hibachi na nagbibihis, kaya pinasabog siya ng dalagang ninja. Mamaya ay nag-meeting na ang grupo. Pero nang dumating si Mugay ay binati siya ni Hibachi kaya nakita ng bida ang tahong. Ikinwento ni Kotori na unang nakita daw ang mga insekto 100 taon ang nakakalipas. Subalit wala pa ring nakakaalam kung saan sila nanggaling. Napag-alaman din na ang Insect Magistrate na pinakapinuno nila ay hindi pa daw nagpapakita kahit kila Hibachi. Mamaya ay dumating ang balita na umatake na naman daw ang mga insekto, pero hindi muna nila pinahintulutan si Jinbei na makipaglaban dahil palagi daw namamatay ang mga bago nilang recruit. Pagsapit ng hapon ay naging magpartner sila Hibachi at Jinbei. Dito ay ikinwento ni Hibachi na iniligtas din ni Mugay ang buhay niya kaya naging idolo niya ito. At nagkakamabutihan na sana ang dalawa pero nasapok pa rin ang bida. Nakita nila ang karumal-dumal na pagpatay na kagagawan pala ng isang tutubing halimaw. At nang makita ito ni Hibachi ay nais niyang matalo ito para patunayan kay Mugay ang lakas niya. Gumamit si Hibachi ng mga pampasabog para mapuksa ang halimaw, pero nakaligtas pa rin ito. At dahil sa sobrang bilis ay napunta sa ilog si Hibachi, kaya nabasa ang mga bomba. Subalit bago siya nito mapaslang ay may nagligtas sa kanya na akala niya ay si Mugay, pero si Jinbei pala. Tapos pinagtulungan nila ang tutubing halimaw, hanggang sa tuluyan nila itong matalo. Kinagabihan habang naliligo si Hibachi ay sumilip na naman si Jinbei sa kanya, kaya sabog pototoy na naman ang ating bida. Kinabukasan ay nagsasanay si Jinbei na mahiwa ang isang bato. Nang mabangga ito ng lasing na si Koikawa, kaya nagalit siya at hiniwa-hiwa ang malaking bato pati ang damit ni Hibachi. Dahil dito ay nagmakaawa si Jinbei na magpaturo kay Koikawa. Habang nagpapatrol sila sa bayan ay kinamumuhian pala ng mga tao si Koikawa dahil kilala siya sa bansag na Killer of 99. Pagkatapos nila magpatrol ay mag-iinom daw muna si Koikawa mag-isa kaya nagpunta ang bida kay Haro. Tapos sa labas ay nakita ni Jinbei si Koikawa sa isang crime scene,
kung saan sinasabi ng mga tao na siya daw ang salarin kaya ito nakulong. Nagpunta si Jinbei kay Kyotori para matulungan nila si Koikawa, subalit giit ng mga kasama na matatagalan pa bago nila ito mapalaya na siyang hindi matanggap ng bida kaya nagpunta siya kay Koikawa sa kulungan para subukan itong pakawalan. Natuwa si Koikawa kaya kinuha niya ang lagare at agad na nasira ang kulungan. Tapos habang tumatakas ay nais daw ni Jinbei na hanapin nila ang tunay na salarin para malinis ang pangalan ni Koikawa. Pero di kalaunan ay nahanap din sila ng mga samurai. Subalit sa gitna ng diskusyon ay may dumating na isang giant mantis. Sinubukan ni Jinbei na iligtas ang isang samurai na siyang ikinasira ng espada niya. Tapos iniwan nila mag-isa si Koikawa para kalabanin ang halimaw. Subalit sa kalagitnaan ng pakikipaglaban niya ay inatake siya ng isang samurai na galit sa kanya. Samantala nalaman naman ni Mugay na nagmamasid sa kanya si Mitsuki na miyembro ng dati niyang grupo na Insect Hunters, kung saan nagtatanong ang babae kung bakit siya nagtaksil sa grupo. Samantala binalak tapusin ni Koikawa ang mga samurai na umatake sa kanya nang dumating si Jinbei para pigilan sila. Kaya nagawang maputol ni Koikawa ang kanang sandata ng malaking mantis, tapos ginawa din ito sa isa pa. Saka siya humingi ng tulong sa bida, kung saan pinagpipiraso ni Koikawa ang kaharap niya. Samantalang si Jinbei ay natutunan na rin ang teknik ni Koikawa kahit gamit lang ang putol na espada, at nakitang maraming ginto sa tiyan ng mantis dahil ito pala ang magnanakaw at hindi si Koikawa. Kinabukasan ay isang insekto na naman ang nanggugulo sa bayan ng Edo subalit kaagad na dumating ang City Patrol Group. Kahit na natatakot ay ginamit ni Tenma ang Shikigami niya para mapatalsik ito. Saka umatake si Jinbei na siyang tuluyang tumapos sa insekto. Pagsapit ng gabi ay ginawa nila ang kanya-kanyang mga hilig, nang makakita si Tenma ng isang centipede na kinakatakutan niya kaya agad siyang pinuntahan ni Jinbei. Inamin ni Tenma na takot talaga siya sa mga insekto lalo na daw yung mga gumagapang. At dahil daw ito sa karanasan niya noong bata siya na nakita sa mga prutas. Pero nakiusap si Tenma na wag ipagsabi ni Jinbei ang nalaman dahil tutoksuhin daw siya nila Hibachi. Pero sa labas ng silid ay nakikinig pala ang dalawang kasamahan. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Jinbei kay Tenma para tulungan itong lagpasan ang phobia nito sa mga insekto. Kaya pinakita ni Jinbei ang isang uod, ngunit nang gumalaw ito ay naiyak na si Tenma. Dumating sila Hibachi na may binigay na pagkain daw, pero pagbukas ni Tenma ay mga centipede pala dahil alam na ng dalawa ang phobia niya. Tapos hinakala ni Tenma na sinabi ng bida sa dalawa ang sikreto niya. Mamaya pa ay may nagpakita na naman ng mga insekto kaya agad na nakipaglaban sila Hibachi at Koikawa. At paglabas nito'y isang malaki palang centipede kaya naiyak si Tenma. Pero sa kabila nito'y pinilit pa rin niyang makipaglaban pero dahil natatakot ay naging sagabal lang siya sa mga kasama. Lumusot pa sa lupa ang centipede kaya natapon ang tubig at tumapon kay Haro. Kaya ginanahan na naman ang mga manyak. Alam ni Tenma na kailangan siya ng mga kaibigan kaya nilakasan niya ang loob, at dahil nagtiwala sa kanya ang mga kagrupo ay matagumpay niya itong natamaan sa tiyan, saka naman sumugod ang mga kasama para tapusin ito habang nasa ere na matagumpay nilang nagawa. Pagkatapos ay inatasan ni Kyotori si Jinbei kasama si Mugay na magpunta sa Kyoto na siyang ikinatuwa ng bida. Kaya nagpunta siya kay Haro para sabihin ang magandang balita pero dahil sa isang bato ay nasubsob siya sa mga siopaw ng dalaga. Dahil dito ay binugbog siya ng mga may crush kay Haro. Nagpunta na sila sa misyon kung saan ang isang silid ay pinamumuger ng insektong halimaw. Inatake ito ni Jinbei pero napakatigas, saka mabilis din itong kumilos. Subalit sa kabila nito ay nagawa itong matalo ng bida, pero napakarami pa palang insekto ang nagtatago sa loob. Habang sa labas ay pinapanood lang sila ni Mitsuki. Biglang nag-iba ang aura ni Mugay, at sa loob ng ilang segundo ay walang hirap niyang tinalo ang mga insekto na siyang hinangaan ng mga samurai. Ngunit meron pa palang mas malaking insekto. Tapos ibinalita ng isang samurai na meron pa daw mas malaki dito na nasa kusina, kaya nais ni Jinbei na puntahan ito pero sinabi ni Mugay na masyado daw mapanganib, ngunit nagpunta pa rin si Jinbei, kaya nailigtas niya ang isang bata mula sa halimaw. Samantala makikita naman na napakadali lang para kay Mugay na tapusin ang mga insekto, maging ang pinakamalaki. Subalit si Jinbei ay hirap na hirap sa kalaban niya. Pinuntirya ng halimaw ang batang kalbo kaya niligtas siya ng bida pero si Jinbei naman ang napahamak. Pero pinilit niya pa ring lumaban, yun nga lang ay natusok na siya nito sa tiyan. Mabuti na lang ay dumating na si Mugay para iligtas ang ating bida. Sinubukan pang tumakas ng halimaw mula kay Mugay pero pinahaba nito ang espada kaya tagumpay itong napuksa. Samantala preskong presko ang mga pakwan ni Haro dahil bagong ligo. Nang makita niya sila Jinbei na papauwi pero hindi pa rin pinapansin ni Mugay.
Pagsapit ng gabi ay isang lalaking nakamaskara ang nais pumasok sa loob ng office ng Insect Magistrate. Nakita niya sila Hibachi at Jinbei na nagtatalo kung gaano kalakas si Mugay, kaya inakala niyang mas mapapadali ang planong pagnanakaw ng mga aklat tungkol sa mga insekto. Pero nadamay siya nang sipain ni Hibachi si Jinbei. Dahil dito ay nahuli nila ang lalaking nakamaskara na si Nagatami. Kaya sinabi ng lalaki na pakay niya daw na malaman ang mga impormasyon tungkol sa mga insekto dahil hobby niya ang mag-aral. Pero hindi daw maaari dahil top secret daw ang impormasyon, sabi ni Katori. At nang tanggalin ni Hibachi ang maskara ng lalaki ay naging mahiyain ito, pero pagsuot muli ay naging asungot na naman. Tapos inutusan na lang ni Katori na pauwiin nila Jinbei si Nagatami. Pero dahil matigas ang ulo ay binanatan ni Hibachi. Tapos kinarga ni Jinbei para i-door-to-door delivery. Pero nagpababa siya sa bida. Subalit naaktuhan ni Nagatami ang isang malaking lamok na may sinisip-sip na tao. Pero dahil medyo bopals ay inisip niyang panaginip lang ito kaya nilapitan niya pa ang lamok. Mabuti na lang ay nailigtas siya ng bida mula sa malaking lamok. Pero muli itong sumugod kaya kinalaban ng bida, subalit natusok siya nito sa kamay. At kahit natalsikan na ng dugo si Nagatami ay inisip niyang panaginip nga ito dahil wala daw magliligtas sa kanya sa totoong buhay. Pero dahil nagtitiwala sa karunungan niya si Jinbei ay tinulungan niya ang bida sa pamamagitan ng kaalaman. Gumawa ng insenso si Nagatami na siyang nagpabagal sa kilos ng lamok. Dumating na din sa lugar ang City Patrol, kaya nasaksihan nila kung paano kinalaban at paano tinapos ng bida ang lamok. Dahil sa nangyari ay naging kaibigan na nila si Nagatami kaya nag-inuman sila. Subalit nang malasing ang City Patrol ay sinamantala ito ni Nagatami para tignan ang mga libro. Pero huling-huli siya ni Katori sa akto, na nakilalang si Nagatami pala ay ang susunod na pinuno ng mga samurai. Kaya nakipagkasundo si Katori na kung ililihim ni Nagatami ang mga nabasa sa libro ay hindi nito isisiwalat ang tunay niyang katauhan. Pero nanghingi din si Nagatami ng pabor na gusto daw niyang maging kaibigan si Jinbei. Subalit biglang dumating si Hibachi na hindi kilala ang tunay na katauhan ni Nagatami kaya sinipa ito sa mukha. Kinabukasan ay naramdaman ng mga tao ang malakas na pagyanig, dahil pala sa paglabas ng pinakamalaking insektong halimaw. Dahil dito ay kinausap ng mga samurai ang Insect Magistrate kung ano ang hakbang na gagawin. Samantala excited naman ang City Patrol dahil sa fireworks display mamayang gabi. Kakabukas pa lang ng resto nila Haro kaya nagpahangin muna siya ng mga malalaking pakwan, pero biglang huminto ang hangin tanda ng masamang pangitain. At dahil ito sa ultimate bug na nakarating na sa bayan ng Edo at tinutumbok nito ang templo. Subalit normal lang pala ito tuwing summer, at tinuturing din nilang tourist attraction kung paano ito patayin ni Mugay. Habang pinoprotektahan naman ng City Patrol ang mga tao mula sa mga bato. Habang si Jinbei na hindi alam ang nangyayari ay naiwan sa base nila, pero nakita niyang may isang batang babae ang naligaw doon. Samantala pinahaba ni Mugay ang espada niya para mapatumba ang malaking beetle, na siyang napapanood nila sa malayo pero sobrang alikabok kaya sumakay sila kay Hibachi para makita ng malapitan ang paglalaban. Sumakay si Mugay sa sungay ng halimaw para subukan itong putulin, subalit ginamit ng halimaw ang pakpak nito para mapalayo si Mugay pero pinrotektahan niya ang sarili. Saka ginamit ni Mugay ang malaki niyang espada para makalapit at maputol ang napakalaking sungay ng malaking beetle. Tapos ginamit niya ang tinatagong teknik para maging parte ng espada ng naputol na sungay ng halimaw, na siyang ginamit ni Mugay para mahati sa gitna ang napakalaking insekto. At pagsapit ng gabi ay sama-sama silang nanood ng napakagandang fireworks display, pero dahil nahiwalay si Jinbei ay magkasama na lang sila ng batang babae na nanood ng fireworks sa taas ng tore. Natuwa ang batang babae, dahil walang kamalay-malay si Jinbei na siya ang Insect Magistrate kaya binigay nito ang isa niyang bell sa ating bida. At para sa pangwakas na fireworks ay ang ginawa ni Hibachi na may logo ng Insect Magistrate na siyang pumoprotekta sa bayan ng Edo. Pinagmalupitan ng kasamahan si Mitsuki dahil sa nabigo ito sa misyon na manmanan si Mugay. Tapos ay nagplano sila na patayin ng Insect Magistrate habang nasa bakasyon ito mag-isa sa isang tagong isla, dahil ito pala ang layunin ng mga insect hunters. Kaya naman inatasan ng lalaki si Mitsuki na gumawa ng paraan para mapalapit sa grupo. Samantala sa Edo ay kaliwat kanan ang paglabas ng mga halimaw kaya naging sobrang busy ang City Patrol. Tapos nang mahiwalay si Jinbei ay ginamit ni Mitsuki ang mga siopaw niya para mapalapit sa bida. Subalit nang mapadaan sila sa tulay ay nakasalubong nila si Mugay kaya maaaring masira ang plano ng dalaga. Kaya naman nilagyan ni Mitsuki ng isda ang siopaw para magpatulong at hindi siya iwan ng bida.
Tapos hinulog pa niya ang ibang mga isda para malibang si Jinbei at makausap ni Mitsuki ang dating kasamahan niyang si Mugay. Pero nagbabala lang si Mugay na nagkamali daw si Mitsuki ng tinarget. Pagkatapos ay naglakad na sila ulit ng magkasama. Pero nang mapadaan sa resto ay nainis siya dahil bigla siyang hindi pinansin ni Jinbei. Kaya hinilin niya ang ating bida. Pero natumba naman si Haro kaya natapon sa kanya ang balde at kuminang-kinang ang malalaking pakwan. Dahil dito ay nag-alala si Mitsuki na masira ang plano niya, kaya binasa din niya ang sarili. Pero dahil naibigay na ng bida ang damit niya ay ang brief na lang ang ibibigay sa kanya kaya siya nainis. Dahil dito ay nagpasya siyang mag-iba ng strategy, at isang gabi ay biglang nawala na lang si Haro. Kinabukasan ay nabalitaan ni Jinbei ang nangyari. Tapos nagpakita sa kanya si Mitsuki na harap-harapang sinabing kinidnap niya daw si Haro. Tapos tumakas na siya gamit ang isang tutubi saka nagpalabas ng malaking centipede. Samantala nasa isang bangin pala si Haro para mapapanta doon si Jinbei. Nagpunta nga mag-isa si Jinbei gaya ng usapan, subalit hindi naniniwala ang bida na masamang babae si Mitsuki. Tapos ipinagtapat ng bida na maging siya ay hindi pa rin nakikita ang insect magistrate na siyang pakay ni Mitsuki. Gamit ang flute ay pinalabas ni Mitsuki ang malalaking aso-aso kaya nalubog sa buhangin ang bida. Tapos sa ilalim ay nakita niya si Haro na nakasabit, habang kinakalaban niya ang malalaking aso-aso na alaga ni Mitsuki. Sinubukan ni Haro na sipain si Mitsuki pero nahulog lang siya, na iniligtas naman ni Jinbei. Pero gamit ang mga aso-aso ay pinabagsakan sila ni Mitsuki ng mga debris. Saka sinubukan ng dalawa na gamitin ang mga nahuhulog na bagay para makalabas sa lagusan habang tumatama ang mga pakwan ng dalaga kay Jinbei. Dahil dito ay nagpalabas ng iba't iba pang insekto si Mitsuki na patungo sa direksyon nila na nakita ng City Patrol. Nabagsakan sila ng isang bahay pero kinaya itong buhatin ng bida. Tapos isa-isa niyang tinapos ang mga insekto ni Mitsuki. Kaya pinasugod ng kalaban ang mga aso-aso ng sabay-sabay. Mabuti na lang ay dumating ang City Patrol para tulungan sila sa laban. Subalit pagkatapos ay nakatakas naman si Mitsuki, na nagpunta kay Mugay at sinabing nagkamali nga siyang puntiryahin si Jinbei. Kinabukasan ay inatake naman ng mga insect hunters ang mga mangingisdang samurai para gamitin ang bangka papunta sa lihim na isla kung saan nagbabakasyon ang insect magistrate. Nasa Hachiho Island ang insect magistrate para mag-summer vacation ngunit lingid sa kaalaman niyang pupuntahan siya ng mga insect hunter. Samantala nagmamadali naman ang City Patrol kasama ng mga samurai para protektahan ang insect magistrate. Naghanda na sila sa paglalayag, subalit may nagpakitang malaking insekto sa bayan ng Edo. Kaya nagpasya si Ogami na magpaiwan para ipagtanggol ang bayan mula sa mga halimaw. Umaga na sila nang makarating sa Hachiho Island. Tapos may hamarang pang isang insect hunter para pigilan sila. Hindi biro ang lakas nito dahil nagawa niyang mapalubog ang barko na sinasakyan nila Jinbei. Tapos makikitang nagagawa din nitong makipagsabayan kay Mugay. Nagpakilala ang insect hunter na siya daw si Manoko. At nang malaman ito ni Koikawa ay nais niyang ipaghiganti ang nanay niyang pinatay ng mga insect hunters. Napatalsik nito si Koikawa. Saka pinasabog ni Manoko ang sinasakyan ng mga kasama pero nakaligtas sila Hibachi at Jinbei na nauna nang magpunta sa isla. Tapos pinalibutan ni Manoko ng apoy ang lugar para walang makatakas. Subalit pinagbabaril naman nila ng maraming kanyon si Manoko na labis na puminsala sa kanya. Saka siya tinapos ni Koikawa. Samantala hinahanap na ng mga insect hunters ang insect magistrate sa isla, na nasa gitna pala ng isang lawa. Naramdaman niya ang presensya ng mga kalaban kaya nagpalabas siya ng usok na may lason, na naramdaman din ng mga insect hunters kaya uminom sila ng antidote. Samantala halos mahubaran na si Hibachi sa kakakapit ni Jinbei sa palda ng dalaga. Kaya sa mga siopaw na lang siya humawak, tapos pinagbubutas ng mga kalaban ang parachute nila. Kaya nahulog si Jinbei sa rest house ng insect magistrate. Tapos naiwan mag-isa si Hibachi na labas panty na kinalaban ng isang insect hunter. Subalit tinamaan siya ng atake nito. Samantala iniisip pa rin ng bida na katiwala lang ang batang babae ng insect magistrate. Nang dumating doon ang isa pang insect hunter na inatake ang babae, pero naprotektahan ang sarili. Tapos nakita sa itaas na nandoon na rin ang iba pang insect hunter. Samantala nakita nila Mugay na nawawala ang usok na may lason kaya nagmadali sila. Pero nag-aabang ang isa pang insect hunter na si Kuroga, na si Tenma naman ang nakipaglaban gamit ang Shikigami niya.
pero pinagbabaril ni Kuroga ang dalawang Shikigami ng bata. Samantala nais pa ring protektahan ni Jinbei ang babae dahil hindi niya alam na ito ang Insect Magistrate. Samantala nagtatanong naman ang isa pang Insect Hunter kung bakit umalis si Mugay na dating leader nila. Labis na ikinagulat ni Koikawa ang nalaman kaya nais niya ring patayin si Mugay. Kaya walang humpay niyang inatake ang kasamahan. At nang makita ng Insect Hunter ang nangyayari ay iniwan na sila nito. Tapos pilit na kinakalaban ni Koikawa si Mugay pero hindi siya nito pinapatulan. Samantala sa rest house ng Insect Magistrate ay pinalibutan sila ng mga Insect Hunter nang biglang napatalsik ang bida. Saka pinagtulungan ng grupo ang Insect Magistrate pero muling bumangon si Jinbei. Kaya pinagtulungan ng dalawang hunter ang ating bida na nadaplisan ng atake sa dibdib. Tapos pinasabog pa siya ng isa pang insect hunter. Samantala si Mugay naman ay binitiwan ng espada, tanda ng ayaw niyang kalabanin ng kaibigan. At dahil dito ay nagkabati na sila. At nang dahil sa nangyari kay Jinbei ay tuluyan nang nagalit ang insect magistrate na may pangalan palang Kuroa. Tapos tinakpan niya ang bida para hindi mapinsala ng lason. Inatake siya ng isang hunter subalit merong barrier na pumipigil dito. Sa katuluyan na niyang inilabas ang kapangyarihan na nasaksihan din ng iba sa labas. Makikita na walang pag-asang manalo ang mga hunter sa kapangyarihan ni Kuroa. Subalit gamit ang isang espesyal na bakal ay tagumpay nila na napinsala si Kuroa. At naging dahilan pa ito para maglaho ang kapangyarihan niya. Saka sinabi ng isang hunter na gawa daw ito sa skeleton ng mahigit 600 insekto na napaslang nila sa loob ng maraming taon, kaya naman handang-handa daw talaga sila para sa araw na ito. Napansin ni Kuroa na buhay pa ang bida kaya naman sinubukan niyang panatilihin ang atensyon ng mga hunter sa kanya, pero napansin pa rin nila si Jinbei. Kaya nais muna nilang paslangin ang bida sa harap ni Kuroa, pero dumating naman si Mugay na ikinagulat ng grupo. Pinagtulungan ng mga insect hunter si Mugay subalit nagagawa pa rin itong madepensahan ang sarili. Tapos dumating na rin pala sa lugar ang buong City Patrol Group na siyang kumuha kila Kuroa at Jinbei. Hinabol sila ng 3 hunter, at ang natirang 3 hunter ay kinalaban naman si Mugay. Nagpaiwan si Koikawa para harapin ang 3 hunter, pero nagpaiwan din si Gaikotsu sa mga kasama. Saka nalaman ni Koikawa na si Gaikotsu pala ang pumatay sa nanay niya kaya galit na galit ito na sumugod. Pero dahil sa teknik ni Gaikotsu ay nabali ang isa niyang espada. Pagkatapos ay nakuha pa nitong maglasing bago siya gumamit ng 3-sword style, na nagawang matalo ang teknik ni Gaikotsu kaya nakalapit siya at tagumpay na napatay ang pangit na insect hunter. Samantala tumatakbo sila Katori para iligtas ang insect magistrate, nang dumating ang isa pang hunter na nagpayanig sa lugar kaya nagkahiwalay sila. Saka pinagbabaril pa sila ng isa pang hunter. At habang abala ang City Patrol ay sinubukan ni Kuroa na iligtas si Jinbei. Subalit biglang nagbago ang itsura ng bida na tila ibang nilalang. Nagawa silang mahabol ng isa pang insect hunter. Subalit bago pa matapos si Kuroa ay bumangon si Jinbei na may ibang aura. Tapos walang awa nitong binugbog ang hunter sa harap ni Kuroa. Kaya naman balak ng hunter na gumamit ng pinakamalakas niyang atake. Pero hindi siya pinapansin ni Jinbei. Sinubukan niyang sunugin ang ating bida. Pero sa isang iglap ay walang awa siyang tinapos nito. Nakita ng iba pang mga hunter ang apoy kaya nagpunta doon ang dalawa para tumulong. Saka naman tinanong ni Uro kung bakit umalis sa grupo nila si Mugay. Napag-alaman na kuya pala ni Mugay si Uro. Pero tinakwil na siya ni Mugay bilang kapatid. Samantala nahihirapan sila Tenma sa insect hunter na si Kuroga. At si Katori naman ay kakaakyat lang sa bangin pero minamalas dahil nag-aabang pala si Kena sa itaas. Sinipa ni Kuroga si Hibachi. Tapos niretrat niya pa ang mga Shikigami ni Tenma na tuluyan ng nasira kaya napaiyak na lang ang bata. Pero bago pa niya mapatay si Tenma ay dumating naman si Koikawa para iligtas siya. Pero dumating din sila mas hero na sama-sama silang sinipa. Muling nakabangon si Kuroga na pinagbabaril ang grupo. Subalit dumating pala doon si Jinbei kaya hindi sila nasaktan. Pero maging sila ay inaatake din ni Jinbei. Mabuti na lang ay mas interesado si Jinbei sa mga mas malakas kaya ang mga hunter ang inatake niya. Nag-teleport ang bida sa likod nila Shido saka sinubsob, saka pinrotektahan ni Masahiro ang mga kasama. Pero nagpalabas ng malaking kamay ang halimaw na Jinbei na sumakal sa mga hunter. Tapos biglang nag-crack ang lupa dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Jinbei. Saka sila sabay-sabay na pinalibag sa lupa. Tapos nagpalabas pa si Jinbei ng mga malalaking tinik na siyang umulan sa buong paligid. Subalit sa kabila ng mga nangyayari ay nakita ni Shido si Kuroa, at mapapatay na sana ang magistrate nang tumunog ang bell kaya biglang natauhan si Jinbei, na tagumpay na nailigtas si Kuroa mula sa kamatayan. Pero pagkatapos ay nakatulog na ang bida, at pinili na rin ng mga natitirang hunter na tumakas.
Nakita ni Kuroa na nakakain pala ng buhok niya ang bida kaya ito nag-transform. Tapos nang makita ng mga kagrupo na nakahiga si Jinbei sa magistrate ay sinapok siya ni Hibachi. At sa kabila ng mga nangyari ay tagumpay pa rin sila sa misyon na iligtas si Kuroa. Subalit sa malayo ay may nagmamasid na mga halimaw. Sa bayan ng Edo ay maraming mga samurai ang sugatan sa pakikipaglaban sa mga insekto. Nakita ito ng City Patrol mula sa malayo kaya naghanda sila sa laban. Matapang na nakikipaglaban ang mga samurai na naiwan, nang makitang nabihag ng isang insekto si Haro. Ngunit sa takdang oras ay dumating naman ang bida para iligtas siya. Kaya niyakap ni Haro ang bida at tumama ang mga pakuan nito kaya hindi napigilan ng bida na kiligin. Tapos nakarinig sila ng mga pagyanig, at pagtingin ay nakitang napaslang ang lahat ng mga insekto. Nang walang iba kundi si Genjuro na tatay ni Jinbei. Natuwa ang dalawa nang muling makita ang isa't isa pero binanata ni Genjuro ang sariling anak dahil ang isang samurai daw ay kailangang laging alerto. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng kasiyahan dahil sa mga tagumpay nilang misyon. Dahil sa ipinakita ay naging popular si Genjuro sa mga samurai sa Edo. Samantala si Jinbei ay nabugbog dahil sa training nila ng tatay niya. Kinabukasan ay nag-training kaagad ang mag-ama para mas magpalakas pa. Itinuro ni Genjuro sa anak ang Fuji Hammer na teknik kung saan nagpalabas ng lava ang ama mula sa bulkan tapos kailangan matutunan ni Jinbei ang Fuji Hammer para may sarado ang lagusan ng lava. Dahil kung hindi ay mamamatay ang mga tao sa ibaba, kaya naman walang tigil na nagsanay si Jinbei para matutunan ang nasabing teknik, pero napakahirap nito, at sa loob ng 2 araw na walang tigil na pag-iensayo ay nakatulog si Jinbei. Paggising ng bida kinabukasan ay nakita niyang napakarami ng lava sa itaas kaya kailangan niya ng matutunan ang teknik para mapigilan ito. Kaya nag-focus ang bida, sa kanya ibinigay ang lahat hanggang sa tagumpay na may sagawa ang Fuji Hammer technique. Tapos ipinakita sa kanya ng ama ang susunod na ituturong teknik na Fuji Storm pero wala na siyang oras. Isang gabi ay isang nilalang ang nagtatanong kung nasaan ang office ng Insect Magistrate, pero nang hindi makasagot ang isang lasing ay pinatay niya ito. Samantala ipinatawag ni Shirazaki si Katori para ipakita ang mga makabagong armas ng grupo niyang Temple Patrol, kaya hindi na daw nila kailangan ng tulong ng City Patrol. At maya-maya ay may dumating sa kanilang masamang balita. Nakita nila Jinbei ang isang matandang sugatan, dahil pala ang mga karatig syudad nila ay winasak daw ng taong insekto. At nalaman din nilang pakay nito ang Insect Magistrate. Nagpunta sila Shirazaki sa lugar ng krimen, kung saan nakita nila si Sarutobi na miyembro ng 10 Crucifix Insects. Pinagbabaril ito ni Shirazaki ngunit walang epekto. Tapos dahil sa bilis ay muntik nang mapatay si Shirazaki pero niligtas siya ni Ugami ng Samurai House Patrol. Inatake ng mga samurai si Sarutobi, subalit sabay-sabay silang napatalsik. Nagtulungan sila Ugami at Shirazaki pero walang epekto ang mga atake nila, kaya ginamit na ni Shirazaki ang mga cannon, ngunit maging ito ay hindi nagawang mapatay ang taong insekto, kaya nagpatuloy sa paggamit ng cannon pero wala talagang epekto. Napilitang lumaban ng mano-mano ang dalawang leader subalit wala silang magawa sa kalaban. At bago matapos ng halimaw si Shirazaki ay dumating naman si Jinbei. Napabilib sila sa kakayahan ng ating bida dahil sa nagagawa ni Jinbei na makipagsabayan dito, at di kalaunan ay napaslang niya si Sarutobi na hindi nila matalo. Pero naging dalawa na ngayon ang kalaban nila dahil nahati ni Jinbei sa gitna. Muli itong kinalaban ng bida at muli niyang natalo ang dalawa. Pero sa tuwing napapatay niya ito ay mas lalong damadami na siyang special technique pala ng kalaban. Dahil dito ay naging sobrang dami na ng kalaban, nang dumating na rin sa wakas ang mga kasama ni Jinbei. Dahil sa pagtutulungan ay walang hirap nilang natalo ang lahat ng mga langaw, subalit muling bumangon ang mga ito at naging mas madami. Muli nilang sinubukan na ubusin ang mga langaw subalit mas lalo lang damadami hanggang sa maging isang batalyon. Dahil dito ay naisip ng grupo na kailangan nilang patayin ang lahat ng mga langaw ng sabay-sabay para makontra nila ang teknik nito. Pero imposible itong magawa. Kaya naisip ni Jinbei na gamitin ang bagong teknik na natutunan. Kaya gumawa sila ng paraan para magpunta kay Jinbei ang lahat ng mga insekto. Pagkatapos ay ginamit ng bida ang Fuji Hammer technique na siyang umubos sa lahat ng mga kalaban ng sabay-sabay. Samantala nakaramdam ng malakas na pagyanig sa nayon ng Kisho dahil sa pagsugod ng mga insekto. At pagsapit ng gabi ay tuluyan na silang pinagpapatay ng mga ito.
makikita na ang mga insektong ito ay mga miyembro din ng 10 crucifix insects, na ginawang bundok ang mga bangkay ng mga tao. Tapos sinuntok ni Kosuke na siyang nagpaulan ng dugo sa nayo ng Kisho para daw makita ng pinuno nila na si Sanada. Nakarating ang mga malalagim na balita kay Yoshimune na pinuno ng mga samurai sa Edo. Ikinatakot ng mga samurai ang nabalitaan, kaya napilitan si Yoshimune na paniwalain sila na mas malakas ang insect magistrate sa mga taong insekto, kahit na alam niyang hindi magamit ni Kuroa ang kapangyarihan niya dahil sa pakikipaglaban sa mga insect hunters. Ngunit pag-alis ng mga samurai ay humingi siya ng tawad kay Kuroa. Nang sa labas ay nagpupumilit ang anak ni Yoshimune na si Nagatami na makausap si Kuroa tungkol sa mga taong insekto. Pumayag makipag-usap ang magistrate, nang itanong nito kay Nagatami ang tungkol kay Jinbei. Kaya nagpunta sila sa isang telescope kung saan nakita nila si Jinbei at si Haro na magkapatong. Nandoon din si Genjuro na nakita si Haro na malaki ang hinaharap, kaya tinanong niya sa dalaga kung pwede ba nitong pakasalan si Jinbei. Dahil naaalala ni Genjuro ang nanay ni Jinbei na may malaki din daw na mga hinaharap. Dahil dito ay nagtanong si Jinbei sa ama kung anong klaseng babae ang nanay niya. Kaya ikinwento ni Genjuro na isang magaling na samurai daw ito na may pangalang Kanae. Nakalaban daw ito ni Genjuro, subalit ilang taon din silang naglalaban pero wala pa ring nananalo sa kanila, hanggang sa ikasal sila, subalit namatay daw ito nang ipinanganak si Jinbei. Tapos tinanong ni Kuroa ang tungkol sa nalalaman ni Nagatami tungkol sa alamat ng mga insekto. Pinakita ni Nagatami ang isang replika na ginaya niya sa nakita sa office ni Kuroa noong nalasing sila Jinbei, kung saan sinabi nitong maaari nilang magamit ang mahiwagang balon na nasa Kisho. Pagsapit ng gabi ay ibinalita kay Yoshimune na nawawala ang bangkay ni Sarutobi, dahil kinuha pala ito ng isa pang miyembro ng 10 crucifix insect na si Saizo para hindi makakuha ng impormasyon ang mga tao. Tapos sinabi ni Kuroa na kailangan niyang magpunta sa mahiwagang balon sa Kisho para mapabalik ang kapangyarihan. Nagpresenta si Oka na samahan si Kuroa dahil lubhang mapanganib ang paglalakbay ng mag-isa sa kasalukuyang kalagayan ng magistrate. Saka isinama din nila si Jinbei dahil akala nito ay katulong lang ng tunay na magistrate si Kuroa. Nakarating na sila Sanada sa sentro ng Kisho, kung saan nais nitong makipagkasando sa pinuno ng Kisho na si Monenao. Nais magpagawa ni Sanada ng isang malaking barko para hindi daw nila patayin ang mga tao sa Kisho, kaya wala nang nagawa si Monenao kundi ang pumayag. Samantala nagsimula ng maglakbay ang tatlo papunta sa Kisho, ngunit ayon kay Oka ay hindi akma para sa misyon si Jinbei dahil isip bata daw ito. Pagdating nila sa gate ng Kisho ay ayaw silang papasukin dahil sa utos daw ni Monenao. Kaya napilitan silang humanap ng ibang daan pero mas mapanganib. Nakarating sila sa pangalawang gate at nagpaplano kung paano papasok ngunit nakita sila ng mga bantay kaya napilitan si Jinbei na putulin ang mga puno para makapagtago sila. Subalit pagsapit ng dilim ay nagpakita doon ng isang miyembro ng 10 crucifix insect na si Jinpachi na pinagpapatay ang mga bantay. Naramdaman niya ang presensya nila Jinbei, kaya napilitan ang bida na kalabanin ang halimaw. At habang nakikipaglaban ay napansin ni Jinbei na mas magaling makipaglaban si Jinpachi sa nakalaban niyang si Sarutobi. Samantala ginamit ni Oka ang samurai para mabuksan ang nakasaradong gate. Kaya ginamit ni Jinbei ang mga bago niyang teknik na Mount Fuji Hammer, at saka ang Mount Fuji Strike para mapatansik ang insekto at makatakas sila. Samantala nagsimula na ang paggawa sa malaking barko nila Sanada, kung saan nabalitaan nito kay Jinpachi na may nakapasok daw sa Kisho. Dahil dito ay ipinag-utos ni Sanada kay Monenao na dalhin sa kanya ang ulo ng tatlong intruder para hindi niya patayin ang mga tao sa Kisho. Inanunsyo ni Monenao sa mamamayan ng Kisho ang utos ni Sanada na dakpin ang mga trespassing kung ayaw nilang ubusin sila nila Sanada. Dumating ang dalawang tauhan ni Sanada na may dalang mga tao, upang ipakita sa mamamayan ang mangyayari sa kanila pag hindi sila sumunod. Kaya takot na nagtakbuhan ang mga tao habang si Monenao ay walang magawa. Isang batang babae ang nagpadala ng liham sa City Patrol ng Edo para ibalita ang sitwasyon sa Kisho. Subalit nakita siya ng isang tauhan ni Sanada. Samantala nakita nila Jinbei ang wanted poster nila. Mabuti ay kasama nila si Oka na magaling sa strategy kaya nakaisip agad ng plano kung paano makakapunta sa mahiwagang balon. Ngunit nang may makita si Jinbei na isang matanda ay pinilit niyang tulungan ito. Pero tama nga ang hinala ni Oka na lahat ng mga tao ay nais silang patayin dahil sa wanted poster. Hinabol si Jinbei ng mga tao, nang dumating ang mga bandido na siyang nangingikil sa nayon.
At sa kabila ng pagtatangka sa buhay nila Jinbei ay pinili pa rin nilang iligtas ang mga tao. Gamit ang pambihirang teknik ni Oka ay nagawa niyang mapaalis ang mga bandido. Tagumpay naman na nakarating ang Flying Squirrel sa City Patrol na pumasok sa siopaw ni Hibachi kaya nakita nila ang sulat. Samantala nagkaroon ng kasiyahan ang mga tao sa nayon dahil itinaboy daw nila Jinbei ang mga bandido na nangingikil sa kanila. Dumating ang dalawang tauhan ni Sanada na sila Mochizuki at Uno na naghahanap kila Jinbei. Nagtago ang mga tao subalit gumamit ang dalawang insect man ng hostage na isang bata, kaya napilitang lumabas sila Jinbei para iligtas ang batang babae. Subalit sa pagtutulungan ng dalawang insekto ay nagawa nilang matalo si Jinbei. Dahil sa natanggap na liham ay patungo na rin ang mga kaibigan ni Jinbei sa Kisho. Muli namang bumangon si Jinbei, dahil hindi daw siya mamamatay hanggat hindi niya natatalo ang mga halimaw. Si Oka ang kumalaban kay Mochizuki na mabilis din kumilos. Habang si Jinbei naman ang humarap kay Uno na nagawa niyang mapatalsik kaya tutulong sana si Mochizuki sa kasama pero pinigilan siya ni Oka. Tapos sabay nilang kinalaban ang mga katunggali, na pareho din nilang natalo gamit ang mga teknik. Samantala binisita ni Monenaw ang mahiwagang balon para siguruhing hindi pa ito natutuklasan nila Sanada. Dahil sa takot ay patuloy ang paggawa ng mga tao sa barko nila Sanada araw man o gabi. Nang mapansin ng mga insect man na hindi pa nakakabalik ang dalawa nilang kasamahan na nagpatrolya. Samantala may nakitang isang kalaban si Jinbei na agad na inatake pero si Hibachi pala ito. Ngunit muli niyang inatake si Hibachi dahil akala niya ay isang impostor hanggang sa mapunit niya ang damit ng dalaga. Kaya pinasabog siya nito tapos sinapok pa. Dumating ang batang niligtas nila, na napag-alamang kapatid pala ni Hibachi. Pagkatapos ay nagpunta sila sa bahay ng mga samurai sa Kisho para magpatulong sa kanilang misyon. Samantalang nagagalit na ang mga tauhan ni Sanada dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nahahanap sila Jinbei. Sa wakas ay natapos na rin nila Monenaw ang barko. Ikinatuwa ni Sanada ang kinalabasan ng barko, subalit ayaw nitong umalis hanggang hindi niya napapatay ang buong populasyon ng Kisho dahil sa hindi daw natupad ni Monenaw ang pangako na walang makakapasok sa Kisho. Dahil dito ay wala ng ibang paraan si Monenaw kundi ang lumaban. Pero walang laban ang mga samurai niya sa mga tauhan ni Sanada. Kinabukasan ay inanunsyo ni Sanada na parurusahan na daw niya ang mamamayan ng Kisho dahil sa pagkabigong hanapin ang mga intruder. Nagpalabas siya ng maraming mga insekto, subalit dumating naman ang City Patrol Group na walang takot na hinarap ang mga insekto para iligtas ang mga tao. Hinamon nila si Sanada sa isang duelo para matapos na ang kahibangan nito. Pero giit ni Sanada na kailangan muna nilang matalo ang mga alagad niyang insekto bago siya lumaban sa kanila. Saka pinakita ni Sanada ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng pagbura sa isang bundok. Subalit handa pa ring lumaban ang grupo dahil kailangan pala nilang bigyan ng sapat na oras sila Kuroa para makarating sa mahiwagang balon at manumbalik ang kapangyarihan nito. Sa pagtutulungan ay kaagad nilang natalo ang dalawang insekto ngunit mga decoy lang pala ito. Tapos nahiwalay si Jinbei sa grupo. Dito ay hinila siya ni Jinpachi sa tubig para muli siyang labanan. Pero dahil mas malakas si Jinpachi pag nasa tubig ay nahihirapan ang bida, pero nagawa pa rin niyang tamaan ito. Kaya tinira siya ng mga itlog na naging mga maliliit na insekto na pinagngangat-ngat ang bida. Samantala nakasalubong ng grupo si Saizo, na may katawan tulad ng sa isang kuliglig. At nagpresenta naman si Hibachi na labanan ng Insect Man kung saan nawala sila sa paningin ng tatlo. Samantala gumamit naman ng Mount Fuji Hammer technique ang bida para matalo ang mga tiyanak ni Jinpachi. Kaya naman inilabas na ni Jinpachi ang tunay niyang anyo kaya mas nadagdagan ang lakas niya. Tapos nagagawa na din itong makontrol ang tubig na nasa paligid kaya napabagsak niya ang bida. Subalit bago pa siya matapos ni Jinpachi gamit ang tubig ay muli siyang bumangon at ginamit ang Mount Fuji Storm technique para makontra ang technique ni Jinpachi. Hanggang sa tuluyan ng matalo sa laban ng Insect Man. Pagkatapos ay nakita ni Jinbei na nabihag si Hibachi ng kalaban. Kaya sumugod si Jinbei subalit isa lang pala itong ilusyon dahil ito ang kapangyarihan ni Saizo. Kinalaban ng harapan ni Hibachi si Saizo para patunayan na siya ang pinakamalakas na ninja. Naghagis si Hibachi ng kanay na may pampasabog subalit tumagos lang ito sa katawan ni Saizo, dahil gumagamit pala ng pinagbabawal na teknik ang Insect Man. Saka pinakita na rin ni Saizo ang tunay niyang anyo kaya mas lumakas ang kapangyarihan at nagawang mahuli ng mga kadena si Hibachi. Pero sinaksak ng dalaga ang hita niya para makawala siya sa ilusyon gamit ang sakit. Nang magulat si Hibachi dahil nandoon ang lolo niya. Labis na natuwa ang dalaga sa pagpunta ng lolo niya, subalit nalaman niyang isa rin itong ilusyon ni Saizo kaya pinasabog niya ito at muling nakawala sa isa pang ilusyon.
Ngunit sa kabila nito ay hindi niya pa rin matamaan si Saizo. Nang si Jinbei naman ang ginamitan ng ilusyon ng kalaban kaya inaatake niya si Hibachi. Pero nang mauntog ang bida sa puno ay nawala ang ilusyon, kaya nagkaroon ng idea si Hibachi. Subalit napasailalim na naman sa isa pang ilusyon si Jinbei na nakitang nasa itaas ng puno ang dalaga. Dali-dali niya itong pinuntahan para iligtas, habang kinakalaban ni Hibachi ang Insect Man. Samantala nakapasok na sa palasyo sila Oka, at sila Kuroa naman ay naglalakbay pa rin patungo sa mahiwagang balon. Nabihag ni Saizo si Hibachi, samantala si Jinbei ay napuntahan na ang ilusyon pero nalaman niyang wala doon ang dalaga. Saka naman nakawala si Hibachi sa kapangyarihan ng Insect Man. Pagkatapos ay nagkaroon na ang dalawa ng pagkakataon na mapagtulungan si Saizo hanggang sa matalo nila ito. Pero nakaligtas pa rin pala si Saizo na siyang sumanib sa kasamang samurai nila Kuroa. Dahil dito ay nalaman ni Sanada ang plano nila Kuroa pero hindi niya ito balak pigilan. Samantala nakapasok na rin sa loob ng kastilyo sila Jinbei nang sa loob ay may isa na namang ilusyon. Pero sa kabila nito ay nahulog na naman sa patibong si Jinbei nang makita ang ilusyon ni Haro na ikinainis ng chicks na ninja. Sila Koikawa naman ay nakakita ng walang katapusang pasilyo bilang ilusyon. Pero nasabik pa siya lalo na mahanap ang mga kalaban. Nakita ni Jinbei ang dalawang Insect Man na may likha ng ilusyon na agad niyang kinalaban pero mas malakas ito sa kanya. Tapos sa paghahanap ni Koikawa ay nakita niya si Jinbei na natalo ng mga Insect Man. Pero sa kabila nito ay nagawa pang mangmanyak ng ating bida sa siopaw ni Hibachi kaya lalo siyang nasaktan. Si Koikawa ang haharap sa dalawang ipis na Buddha, kung saan naglasing muna ang lalaki bago niya labanan ang dalawang ipis na agad na napaslang. Pero may kakayahan palang mag-regenerate ang mga kalabang ipis kaya muli silang nabubuo. Kaya pinaghihiwa na naman ni Koikawa ang isa pero napatalsik siya ng isa pa. Tapos pilit pa rin niyang tinatalo ang mga ipis pero nabubuo lang ulit hanggang sa mapatalsik siya sa loob ng kastilyo. Dito ay tinanggal na ng dalawang Buddha ang balat nila kaya mas nadagdagan ng regeneration power. Kaya nabugbog nila at pinahirapan si Koikawa. Subalit nang maalala ni Koikawa ang nakaraan niya ay nagbalik ang pagnanais nito na kumitil ng buhay, kaya muli niyang nagamit ang malakas niyang teknik na siyang nagpulbos sa katawan ng mga ipis kaya hindi na nila nagawang mag-regenerate. Kailangan nilang mamili ng daan kaya una nang nagpunta sila Jinbei at Tenma sa kanan, kaya naman sa kaliwa nagpunta ang tatlo. Kasama man ni Tenma si Jinbei ay natatakot pa rin siya sa mga kalaban, kaya naman pinalakas ng ating bida ang loob ng bata. Ngunit nakita nila ang isa pang Insect Man na si Kosuke, na sinabing tuturuan niya ng hustisya si Tenma. Kaya kahit na natatakot ang bata ay pinilit niyang makipaglaban sa Insect Man. Pero lahat ng mga atake niya ay walang epekto kay Kosuke hanggang sa mapatalsik siya pero niligtas ng Insect Man. Dahil nais pa palang paglaruan ni Kosuke ang bata bago niya ito patayin. Tapos ginamit ng Insect Man ang pambihira niyang bilis at lakas para mapatalsik si Tenma. Pero muling nakalaban ang bata at napatalsik din ang Insect Man. Ngunit pinaglalaroan pa rin pala siya nito, at maging si Jinbei ay walang magawa. Subalit sa huling pagkakataon ay nagawa ni Tenma na mapalabas ang nakatagong kapangyarihan kung saan pinag-isa niya ang dalawang Shikigami. Kaya naman napilitan si Kosuke na mag-transform para makalaban. Subalit bago niya pa ito magawa ay pinatalsik siya ni Tenma ng napakalayo hanggang umabot sa kalawakan. Samantala nakarating na sila Mugay sa nasabing mahiwagang balon na binabantayan pala ni Monenaw. Nakarating kay Sanada ang balita, kaya inutusan niya si Saizo na patayin ang mga kasama ni Kuroa pero naunahan siya ni Mugay. Samantala napakalamig sa napuntahan ng tatlo na dahil pala sa kapangyarihan ng isa sa mga insekto. Agad na sumugod ang dalawa nang dumating na din sila Jinbei at Tenma. Kaya naman pinagtulungan ng City Patrol Group ang dalawang pinakamalakas na tauhan ni Sanada, habang si Mugay ay kinakalaban ang tunay na katawan ni Saizo. Kaya nakita nila kung paano ang gagawin para makalabas sa ilusyon. Kaya naman ginawa din ito nila Oka at Jinbei para puntahan si Kuroa. Mas pinili naman ni Oka na puntahan si Sanada habang si Jinbei mag-isa ang nagpunta kay Kuroa. Nanginginig man si Oka ay pinilit niya pa ring makipaglaban kay Sanada. Subalit napakalaki pala ng agwat ng kakayahan nila. Napagtanto ni Oka na wala siyang pag-asang manalo, nang maputo ng kalaban ang kaliwang braso. Pero handa siyang ialay ang buhay para sa magistrate kaya naman sa huling hininga ay matapang siyang sumugod kay Sanada. Kaya tuluyan na siyang tinapos ng pinuno ng mga insekto. Samantala nahuli ni Saizo si Mugay gamit ang kadena, habang ang mga kalaban ng tatlo ay tuluyan ng nag-transform.
Nagpunta si Sanada kay Kuroa na tinawag niyang prinsesa. Agad na sumugod si Jinbei nang malamang napatay nito si Oka, subalit wala din siyang laban. Saka naman niyaya ni Sanada si Kuroa na sumama sa kanya dahil naghihintay daw sa kanila ang hari. Muling bumangon ang bida para kalabanin si Sanada, para magkaroon ng oras si Kuroa na pumasok sa mahiwagang balon. Nang mapansin nilang nagliwanag dahil bumabalik na daw ang kapangyarihan ni Kuroa. Samantala nais ni Saizo na gawin ding isang insekto si Mugay para maging kakampi nila ito, subalit bigla siyang nasaksak dahil nakontra ni Mugay ang ilusyon. Tapos hinigop ni Mugay ang kapangyarihan ni Saizo para magamit niya sa pakikipaglaban. Nagpaulan ng mga kidlat si Sanada sa mga taong nasa kuweba, kaya sinubukan ng bida ang mga malalakas niyang teknik sa kalaban pero wala itong epekto. Kaya naman pinatalsik ni Sanada ang bida sa mahiwagang balon para malason ito at magkaroon ng napakasakit na pagkamatay. Subalit dahil sa nangyari ay nakita ng bida ang nakaraan ni Kuroa na isa pala talagang prinsesa noong unang panahon. Nasakop ng kalabang bansa ang bansa nila kaya napatay si Kuroa, pero muli siyang binuhay ng isang insekto. Ngunit ang naging kapalit naman nito ay napatay ni Kuroa ang sarili niyang mga magulang dahil sa lason na nagmumula sa pakpak niya. Nagkita ang dalawa sa loob ng balon kung saan nagtataka si Kuroa kung bakit hindi namamatay si Jinbei sa lason sa loob ng balon. Masaya ang magistrate dahil mula nang makilala niya si Jinbei ay muli siyang nakaramdam ng kasiyahan, ngunit tinulak niya na ito sa paitaas para hindi tuluyang masawi. Nakaakyat si Jinbei nang ligtas mula sa balon kaya narinig niya na mawawala pala ang alaala ni Kuroa kapalit ng pagbabalik ng kapangyarihan nito. Kaya gamit ang isang bato ay muling pumasok ng balon ang ating bida. Giit ni Sanada na kapag naalala na siya muli ni Kuroa ay siya na ang kakampihan nito kaya hindi niya pinigilan ang plano nila. Ngunit ngayon ay tinapos niya na sila Monenaw, pero mamaya ay dumating naman si Mugay na nagagawa siyang matapatan. Muling nakita ni Jinbei si Kuroa, kaya sinabi ng bida ang nalaman na mawawala ang mga masasayang alaala ng magistrate kapalit ng kapangyarihan nito kaya lumabas ng balon ang dalawa. Samantala tuloy pa rin ang kaguluhan sa labas dahil sa paglalaban ng City Patrol at mga Insectman. Tapos tumulong na rin ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng insenso pangontra sa insekto. Natusok ni Sanada si Mugay sa tiyan kaya nahulog ito, kaya naabutan ni Sanada sila Kuroa na tumatakas. Pero muling bumangon si Mugay para makipaglaban. Napag-alaman na si Sanada pala ay isa sa mga sundalo ni Kuroa noong unang panahon, at muli siyang nabuhay bilang isang insectman dahil sa kapangyarihan ng parehong insekto na nagligtas kay Kuroa. Natusok ni Mugay ang kalaban sa dibdib, pero natawa pa ito sa nagpakawala ng kapangyarihan. Tapos gamit ang dinamita ay pinasabog ni Monenaw ang pader kaya nabagsakan si Sanada. Pero hindi ito sapat para mapatay ang kalaban kaya si Monenaw ang binagsakan ng mga bato. Muling nahabol ni Sanada sila Kuroa. Tapos sinaksak nito si Jinbei sa tiyan at balak tapusin sa harap ni Kuroa. Samantala nahihirapan pa rin ang City Patrol sa dalawang kalaban, nang dumating doon si Katori na pinakita ang napakahusay niyang teknik sa pakikipaglaban. At nang malaman pa ni Katori na patay na si Oka ay nais niyang kalabanin ang dalawa, kaya pinapunta niya na ang mga kasama kila Jinbei. Samantala napilitan si Kuroa na gawin ang gusto ni Sanada basta wag lang nitong papatayin si Jinbei. Kaya pumasok na si Kuroa sa loob ng mahiwagang balon kung saan nagliwanag ito sa kalangitan. Samantala saglit lang na tinapos ni Katori ang dalawang tauhan ni Sanada, habang si Kuroa naman ay nagbalik na sa dating anyo nito. Pero dumating din doon ang City Patrol para pagtulungan si Sanada. Tapos sinaksak ni Kuroa si Jinbei dahil hindi na siya nito naaalala. Ikinatuwa ito ni Sanada, saka nito hinigop ang kapangyarihan ng balon na ginamit niya para magpalabas ng mga halimaw na insekto. Matapang pa ring sumugod si Jinbei kay Sanada kaya tuluyan na siya nitong tinapos. Kaya naman nagalit ang mga kasama at muling pinagtulungan ng kalaban pero tila ba merong barrier sa katawan nito. Muling dumating si Mugay na siyang nakabasag sa barrier ni Sanada gamit ang kakayahan na nakuha kay Saizo. Abala ang lahat sa mga insekto, habang si Mugay ay target si Sanada pero nahuli siya, mabuti na lang ay muling nag-transform si Jinbei. Dahil dito ay napakalakas na ni Jinbei, pero sa pagkakataong ito ay nakontrol na niya ang katawan. Tapos sama-sama ulit na nakipaglaban ang City Patrol Group, pero pinigilan sila ni Kuroa na nawala ang alaala. Kaya naman kinalaban ni Jinbei ang magistrate habang ang mga kasama ay pinagtutulungan pa rin si Sanada pero isa-isa sila nitong natatamaan. Samantala pinipilit ni Jinbei na ipaalala kay Kuroa ang mga masasayang alaala nila, kung saan paghawak niya ng kamay nito ay muli na siyang naalala ng magistrate bago pa nag-collapse ang bida.
Napansin ito ni Sanada kaya pinuntiryan niya ng kapangyarihan ang mga tao, ngunit pinigilan siya ni Kuroa. Kaya nagpalabas ng malaking bowl ang kapangyarihan ng kalaban para ubusin ang mga tao sa lugar, kaya patuloy siyang inatake ng buong grupo. Tapos inatake din ni Sanada si Jinbei pero muli itong bumangon para ipagtanggol ang mga tao sa Kisho. Sumugod si Jinbei at ibinigay ang lahat ng makakaya, habang ang mga kasama ang pumapatay sa mga insekto sa ibaba. At kahit matamaan si Jinbei ay hindi siya sumusuko, sa halip ay lalo itong lumalakas kaya nakagamit ito ng bagong teknik na Mount Fuji Rising Dragon, tapos binagsakan pa niya ng bulalakaw na siyang tuluyang tumapos kay Sanada. Matapos ang laban ay masaya ang mga tao habang ang grupo ay umuwi lulan ng barko na pinagawa ni Sanada. Pagkatapos ay naging masaya ang grupo na namuhay ng magkakasama sa bayan ng Edo. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.